Ang saya natin ah. May good news ba? Usisan ni Melvin nang umupo si Miguel sa tabi nito. Birthday ni Phoenix, ang selebrasyon ay sa mismong bahay nito. Kaya nagdagsaan silang magkakaibigan, kasama na ang kani-kanilang mga asawa. Balak sana niyang huwag nang pumunta dahil wala naman siyang kasamang asawa. Nahiya naman siyang yayain si Camila dahil nasa baler pa ito. Mahigit 1 linggo na magmula noong maihatid niya ang kanyang mag-ina sa tinitirhan nilang bahay. Miss na niya talaga ito, pero natambakan siya ng trabaho sa opisina, kaya hindi siya makaalis-alis. Nagkakasya na lang siya sa gabi-gabing video call sa mag-ina niya. Nakukonsensya na nga siya dahil panay ang tanong ni Marcos kung kailan siya dadalaw sa kanila. Hindi niya masagot ito ng diretsyo, dahil kahit siya, hindi din sigurado kung kailan siya makakaalis ng opisina. Itong pagpunta nga niya sa birthday party ni Phoenix ay isiningit lang niya. Napaka-busy kasi ng schedule niya. Kung hindi lang siya pinilit ni Melvin at Enzo, hindi na sana siya pupunta roon. Hoy Miguel, tinatanong ka ni Mr. Chairman, bakit hindi ka sumasagot? Usisa naman ni Andre na nakaupo sa tapat niya. Oo nga, naninibago rin ako sa iyo lately lang. Ang saya mo ah. Naisip ko tuloy parang bumalik ka sa dating ikaw. May maganda bang nangyari sa iyo? Puna naman ni Chris sa kanya. Umamin ka na nga. Baka naman may nagpapasaya na sa iyo ngayon ha? Sabad naman sa kanya ni Josh. Nagtaas ng 2 kamay naman si Miguel. Oo na, aaminin ko na. Kaya ako masaya lately kasi bumalik na si Camila. Camila, iyong ex-wife mo? Tanong naman ni Enzo. Pinukulan naman ni Miguel na masamang tingin ng kaibigan. Correction, hindi ko ex-wife si Camila. Asawa ko pa rin siya dahil hindi naman natuloy ang paghihiwalay namin. Umalis lang siya at 5 taon kaming hindi nagkita. Pero nung kasal ni PJ, nandoon siya kasama ang anak namin. Talaga? May anak ka na pala? Bakit ka pa iniwan ng asawa mo kung may anak na pala kayo? Kunot noong tanong naman ni Andre. Napabuntong hininga naman si Miguel. Natahimik naman ang mga kaibigan niya dahil bigla siyang sumeryoso. Ang totoo, buntis na si Camila nung umalis siya. Pero hindi lang niya sinabi sa akin. Hindi niya kasi gustong gamitin ang anak namin para lang hindi kami maghiwalay. Parang narinig ko ng kwento na yan. Hindi ba't iyong asawa ni Phoenix? Buntis din noong maghiwalay sila. Hindi rin alam ni Phoenix na buntis na noon ang asawa niya. Singit naman ni Enzo. Baka ang tinutukoy mo ay yung pangalawang anak ni Phoenix. Doon sila nagkahiwalay na matagal. Hindi ba? Paninigurado naman ni Melvin. Tama nga, pangalawang anak nga iyon ni Phoenix. Sang-ayon naman ni Chris. Whatever, basta masaya ako ngayon. Close na kami ng anak ko. Si Camila na lang ang susuyuin ko. Kapag okay na kami, iuwi ko na sila dito sa Manila. Ngayon magtitiyaga muna ako sa video call at pagdalaw-dalaw sa kanila sa baler. Okay lang sa akin kahit malayo, ang importante makasama ko ang aking mag-ina. Napaismin naman si Josh. Ano yan ah? Ikaw na ngayon ang nanunuyo samantalang nanghihingi ka noon ng advice kung paano mo hihiwalay ng asawa mo? Ano nangyari, ba't nagbago ang isipan mo? Nagbuga naman ng hangin si Miguel sa kanapatingin kay Josh. Hindi ko nga rin alam kung ano nangyayari sa akin. Basta noong umalis sa Camila, masaya pa naman ako na mawala siya sa buhay ko. Pero noong ipakita sa akin ng maid namin yung pregnancy test niya, bigla akong napaisip kung bakit umalis ang asawa ko nang hindi malang sinasabi sa akin ang kalagayan niya. Hindi ba't kadalasan naman ang mga babae inaamin na buntis sila upang isalba ang pagsasama nila mag-asawa? Kaya lang hindi ganun ang ginawa ng misis ko. Nakonsensya tuloy ako. So noong sinabi ni na mama na ipapahanap nila ang asawa ko, hindi na ako tumanggi. Tumulong pa nga ako sa paghahanap. Paliwanag naman ni Miguel. Tapos hindi rin naman ninyo nahanap, hindi ba? Kusa na lang siya nagpakita noong kasal ni PJ. Tumango naman si Miguel sa tanong na iyon ni Melvin. Best friend kasi ng asawa ni PJ si Camila. Kaya iyong anak namin ang ginawang tagadala ng singsing. Kaya naman pala, panay ang tingin mo sa entourage. Habang kasagsaga ng seremonya,
Iyon pala naman ay naroon ang anak mo. Nagpapalatak na saad naman ni Andre. Napangiti naman ang malapad si Miguel. First time ko makita noon si Marcos. May pagkasuplado yung bata. Hindi nga nakikipag-usap sa ibang tao. Kahit sa kapwa niya bata. Pero noong lapitan ko at kausapin, maayos naman siyang nakikipag-usap sa akin. Siyempre, ikaw kaya ang tatay niya. Lukso ng dugo yun. Kaya ganun siyang makitungo sa'yo. Uwi ka naman na Enzo. So ngayon dahil masaya ka na, baka dapat manlibre ka na rin. Bihira ka nang sumama sa mga lakad ngayon na. Parang bigla kang naging allergic sa amin. Kung hindi nga lang madalas na pilitin ka ni na Melvin at ni Enzo, hindi ka rin masasama sa amin. Ang nasa isip ko noon sinadya mong iwasan kami. Sita naman ni Chris sa kanya. Napakamot naman ang ulo si Miguel. Pasensya na kayo ha. Kung ganun talaga ang ginagawa ko noon. Ayoko lang kasing maging tampulan ako ng tukso. Kasi kung kailan ko lang naman napaalis si Camila, saka ko siya hinahanap-hanap. Parang lang akong siraulo. Naiiling na wika naman ni Miguel. Kung ganun, dapat mo nga kaming ilibre dahil nagkabalikan na pala kayo ng asawa mo. Ipakilala mo naman siya sa amin para makita naman namin ang personal at hindi lang sa pictures niya sa cellphone mo. Kantsaw naman ni Diyos sa kanya. Oo nga, i-blow out ko kayo basta naiuwi ko na ang aking mag-ina. Malapit ko na siyang mapaamo. Pumayag na siyang makipag-holding hand sa akin. Nung una kasi kahit humarap nga lang sa akin ayaw niya. At least ngayon, nahahawakan ko na at nahahalikan ang kamay niya. Matamis sa naging ngiti naman ni Miguel. What? Kontento ka na sa halik lang sa kamay? Bitin pa sa akin yun. Dapat French kiss kasi mag-asawa naman kayo. Uwi ka naman ni Andre. Binatuka naman ni Diyos si Andre. Siraulo ka talaga. Kung iniwanan ng babae o kaya naghiwalay kayo, masaya ka na kahit halik lang sa kamay o sa ulo niya. Palibhasa hindi mo pa nararanasan na iwanan ng babae. Hindi mo alam iyong pakiramdam na pinipilit mong kumilos ng normal sa araw-araw. Kahit na ang totoo, nadudurog ang puso mo dahil nagkahiwalay kayo ng taong mahal mo. Napahawak naman si Andre sa batok nito. Oops, hindi naman siguro magyayari sa akin yan dahil patay na patay sa akin si Cleo. Saad naman ni Andre. Sana nga para hindi ka magaya sa amin na minsan na rin iniwan ng mga asawa namin. Uwi ka naman ni Enzo. Tama na nga yan, kumain na lang tayo. Nakakahiya naman kay Phoenix kung mag-iiringan tayo dito sa mismong party niya. Awat naman sa kanila ni Chris. Pagkatapos ng party ay umalis na agad si Miguel. Kailangan pa niyang bumalik ng kanyang opisina. May kailangan siyang dokumento na gagamitin niya bukas sa breakfast meeting na kanyang dadaluhan sa Majesty Restaurant. Pagdating niya sa Pacific Tower, ay patay na ang ilaw sa mga nadadaanan niyang cubicle. Tanging ang mga hallway ang may nakabukas na ilaw. Dire-diretso siya sa kanyang opisina. Pag-upo niya sa kanyang swivel chair, ay napatingin siya sa suot na relo. 11:00 na ng gabi, kaya pala wala ng tao sa loob ng building. Hinanap niya ang folder sa kanyang mesa. Nang hindi niya ito makita, binuksan niya ang mga drawer. Wala rin doon kaya tumayo siya at hinanap sa steel cabinet. Doon niya nakita ang hinahanap. Akmang lalabas na siya ng opisina nang biglang tumunog ang cellphone niya. Napahinto siya sa paglalakad. Inilabas niya ang cellphone at binasa ang caller ID nito. Napangiti siya na malapad na makita niya na si Miss Beautiful ang nasa screen. Iyon ang inilagay niyang pangalan ni Camila sa phonebook niya. Bumalik siya sa kanyang upuan bago sinagot ang tawag. Hi Camila. Hello, nakakaabala ba ako? Natutulog ka na ba? Of course, hindi, ikaw pa. Sabi ko naman sa'yo, kahit anong oras, pwede mo akong tawagan. Matamis ang kanyang ngiti habang nakatitig sa magandang mukha ng asawa na nasa screen. Okay, napatawag lang ako kasi iimbitahan sana kita. Kanina pa sana ako tatawag pero marami kasi akong inaasikaso sa workshop. Kaya naisipan kong tawagan kita ngayon. Baka makalimutan ko na naman kasi bukas. Imbitasyon? Para saan? Curious na tanong naman ni Miguel. Oops, wait lang. May kukunin lang ako sandali ha. Lumayo si Camila at kitang-kita niya sa screen na naglalakad ito. Halos manuyo ang lalamunan ni Miguel
nang mabistahan ang katawan ng asawa. Nakasuot ito ng manipis na pantulog, kaya naaaninag niya ang suot nitong panloob. Parang may hinahanap ito sa cabinet. At binubuksan ito. Nang tumuwad ito sa mismong harapan niya, muntik na niyang mailaglag ang hawak na cellphone. Maikli lang kasi ang suot na pantulog, kaya kitang-kita niya ang makinis nitong hita. Halos masilip na rin niya ang suot nitong panty. Napalunok siya ng ilang beses. Naramdaman din niyang parang nabuhay ang alaga niya. Nang yukuin niya ang sarili, bumukol na ang harapan niya. Napamura naman siya. Miguel, pwedeng humingi ng favor sa'yo? Pagtingin ni Miguel sa screen, mukha na lang ni Camila ang nakikita niya. Ano yun? Kinakabahang tanong niya sa asawa. Ewan ba kung bakit bigla siyang kinabahan? Pwede mo ba akong bilhan ng cake na ganito ang itsura niya? May ipinakitang larawan sa kanya si Camila. Dalhin mo yan dito sa Sabado kasi birthday Nanay Cora. Babayaran na lang kita pagdating mo. Oo sige. Akong bahala. Ipadala mo na lang sa akin yung picture para maipakita ko sa gagawa niyan. Salamat Miguel. Basta yung bayad ko kapag nandito ka na ha. Sure, walang problema. Hindi naman kita sisingilan ng mahal. Anong ibig mong sabihin? Papatungan mo pa yung babayaran ko? Negosyante ka nga talaga. Natawa naman si Miguel sa sinabi ni Camila. Hindi pera ang kailangan ko, Miss Beautiful. Iba ang hihingin kong bayad sa'yo. Umarko naman ang kilay ni Camila. Ano na may babayad ko sa'yo? Napangiti naman na makahulugan si Miguel. Malalaman mo sa Sabado kapag nandyan ako. Basta mag-enjoy tayong pareho sa hihingin kong kabayaran. Napakurap naman ng ilang beses si Camila. Siya naman ay nag-iisip na kung paano maniningil rito. Dala ni Miguel ang blueberry cheesecake nang dalawin niya sina Camila at Marcus. Iyon ang pinabili sa kanya ng asawa noong nakaraang araw para raw sa kay Nanay Cora na magbi-birthday. Ipinarada ni Miguel ang kanyang sasakyan sa harap ng bahay ni Nanay Cora. Paglabas niya ay agad niyang binuksan ang pintuan sa backseat. Inilabas niya roon ang dala niyang cake. Nakailang katok na siya pero wala pa ring nagbubukas. Ngunit may naririnig naman siyang ingay. Baka busy ang mga tao sa loob dahil birthday nga ni Nanay Cora. Marahil may mga bisita ito. Kinapa naman ni Miguel ang cellphone na nasa bulsa ng pantalon niya. Eksaktong mailabas niya ito nang biglang bumukas naman ang pintuan at sumungaw roon si Marcos. Hi baby! Bati niya rito sabay yuko sa kanyang anak. Nakangiti namang yumakap sa kanyang mga hita ang anak. Bakit ikaw nagbukas ng pintuan? Nasaan ang mami mo? Nagtatakang tanong naman niya. Saka hinagkan sa ibabaw ng ulo ang anak. Doon po sa loob. Sagot nito bago itinaas ang dalawang kamay. Gustong magpakarga ng anak niya. Kinuha niya ang anak gamit lang ang isang kamay. Nasa kabilang kamay naman ang cake. Pumasok siya sa loob at ginamit niya ang paa para maisara ang pintuan. Nasaan ang mami mo? Usisa naman niya habang naglalakad. Walang tao sa sala kaya malamang nasa kusina o kwarto lang ang mga ito. Itinuro naman ni Marcos ang daan patungo sa kusina kaya dumiretso roon si Miguel. Naabutan niya roon si Camila na may inaayos na pagkain sa mesa. Habang nakamasid naman ang kasama nito. Hello, masayang bati niya. Agad na napalingon sa kanya si Camila. Ganoon din ang kasama nito. Miguel, nandito ka na pala. Nakangiti ring tugo naman ni Camila. Heto na yung cake. Inalapag niya sa mesa ang dala niya. Maraming salamat ha. Wika naman ni Camila. Sa kabinalingan ang kasama nito. Maya, kunin mo nga yung tray. Bubuhatin ko lang tong cake. Agad namang sumunod ang tinawag nitong Maya. Doon na tayo sa likod ng bahay. Nandoon na ang kainan. Nauna nang lumakad si Camila. Sumunod na sila ni Marcos. Mga ilang hakbang pa ang layo nila sa mga nag-uumpukang bisita. Nang mapansin ni Miguel na lahat ng mata ay nakatingin sa kanila. Magandang hapon po. Malapad ang ngiting bati ni Miguel nang makalapit sa mga bisita. Hindi umimik ang mga ito ngunit halos lahat ay napangiti naman. Binalingan ni Miguel si Nanay Cora. Happy birthday po Nanay Cora. Maraming salamat iho.
Salamat din sa cake na dala mo. Sagot naman na matanda rito. Wala pong anuman. Gusto sanang idugtong ni Miguel na may bayad iyong cake at si Camila ang magbabayad. Kaya lang baka magulat ang mga bisitang naroroon. Halina kayo, kumain na kayo rito. Nanay Cora, mamaya na po muna. Magsindi muna tayo ng birthday candle ninyo. Sabad naman ni Camila nang ibaba nito ang cake sa lamesa. Wala naman nagawa si Nanay Cora kung hindi sundin ang sinasabi ni Camila. Pagkatapos hipan ni Nanay Cora ang candle sa cake, saka pa lamang nagsimula ang kainan. Hinila ni Camila ang kamay niya saka siya pinaupo sa isang tabi. Umupo siyang nakakandong sa kanya si Marcos. Dito muna kayo, ako na lang ang kukuha ng pagkain ninyo. Sabi nito bago ito tumalikod. Habang nakaupo sila ay napansin ni Miguel na panay ang tingin ng mga bisita sa kanila ni Marcos. Hindi na lang niya iyon pinapansin dahil sanay naman siyang pinagtitinginan ng mga tao, lalo na ng mga babae. Naalala nga niya noong nasa elementary hanggang high school at nag-aaral pa lang dito sa Pilipinas. Halos lahat mga kaklase niyang babae ay nagkakagulo dahil sa kanya. Nabawasan lang ng kaunti noong nag-college na siya dahil sa US siya nag-aaral. May kulay na ang balat niya kaya hindi na siya gaanong pansinin. Gutom ka na ba? Tanong ni Miguel kay Marcos. Opo, gusto ko po ng spaghetti, chicken at cake. Nakangiting sagot naman ng anak. Okay, kukuha si mami ng pagkain para sa'yo. Sinundan ng tingin ni Miguel sa Camila. Nakita niyang kumukuha nga ito ng pagkain. Napansin niyang pumipila pala ang mga bisita para makakuha ng pagkain. Sa lahat ng handaan na napuntahan niya, dito lang siya nakakita na may pila para sa pagkain. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari, sana sinagot na lang niya ang catering service. Hindi na mahihirapan sina Camila at Nanay Cora sa paghahanda ng pagkain. Hindi rin nakakahiya sa mga bisita na dumalo. Nang makakuha ng pagkain si Camila, naglakad na ito pabalik sa kanila ni Marcos. May dala itong 2 plato at ang isa naman ay puno ng pagkain. Ibinaba naman ni Miguel si Marcos. Dito ka na lang muna baby. Tutulungan ko lang ang mami mo ha. Uwi ka naman niya sa anak. Sumimangot naman ang anak ngunit hinayaan na lamang siya nito. Tumayo siya at sinalubungan niya si Camila. Kinuha niya rito ang dala nitong mga plato. Kaya ko na to. Reklamo pa ni Camila. Nah, ayaw kong nakikita kang nahihirapan Miss Beautiful. Nauna na siya maglakad dahil mukhang naiiyak na si Marcos nang lingunin niya ito. Heto na ang pagkain natin baby. Inilapag niya ang pagkain sa mesa. Saka muling kinalong ang kanyang anak. Huwag ka nang umiyak baby. Bumalik na si daddy oh. Tinulungan ko lang ang mami mo para makakain na tayo. Hinalik-halikan niya ang noo at tuktok ng ulo nito. Nagiging spoiled na siya sa'yo. Sita naman ni Camila. Okay lang. Matagal ko na siyang hindi nakasama kaya babawi ako sa kanya. Sa inyong dalawa. Pinalakihan naman siya ng mga mata ni Camila. Ngumisi lang naman si Miguel. Kumain ka na. Ako na ang bahala sa anak natin. Uwi ka naman niya. Sinusubuan niya ng pagkain ng anak. Habang kumakain naman na mag-isa ang kanyang asawa. Ngunit nakailang subo lang si Marcos. Umayaw na rin ito. Itinuro nito ang ilang bata na naglalaro. Kaya ibinaba na niya ito. Patakbo namang umalis ito. Napatayo na lang siya at akmang hahabulin ng anak. Ngunit pinigilan siya ng asawa niya. Hayaan mo na siya. Gusto lang niyang makipaglaro. Pero baka madapa siya. Ang bilis niyang tumakbo. Nag-aalalang wika niya. Habang hindi na inaalis ang tingin sa anak na patuloy pa ring tumatakbo. Hindi naman siguro. Ganyan lang talaga siya. Mahilig tumakbo at makipaglaro. Napanatag lang naman ang loob ni Miguel nang huminto na ang anak sa pagtakbo at nagsimula na makipaglaro sa mga bata. Bumalik na siya sa pagkakaupo at kinain na niya ang natira ng anak. Uuwi ka rin ba ngayong gabi? Agad na nilingo naman ni Miguel sa Camila nang marinig ang tanong nito. Gusto mo na ba akong pauwiin? Patapusin mo naman muna ako sa pagkain ko bago mo ako ipagtabuyan Miss Beautiful. Tinaasan naman siya ng kilay ni Camila na ikinatawa niya. Anong Miss Beautiful ka dyan? Alam kong beautiful ako. Pero Mrs. na po ako at hindi na Miss. Lalong natawa naman si Miguel sa biro naman ni Camila. Para sa akin mananatili kang Miss Beautiful.
Kahit madagdagan pa ang mga anak natin at tumanda pa tayong pareho, iyon pa rin ang itatawag ko sa'yo. Pinandilata naman siya ng mga mata ni Camila. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Anong madadagdagan ng anak natin? Bakit tinanggap na ba kita pabalikin? Hindi no, nangangarap ka na naman ng gising. Bahagya naman siya nalungkot sa sinabi ni Camila. Hihintayin ko na tanggapin mo ako muli. Kung nakapagtiis ako ng 5 taon na wala ka sa piling ko, ano na lang ba ang ilang buwan o ilang taon na paghihintayin ko? May isa pang mabigat na dahilan para ganahan ako maghintay. Nandiyan si Marcos. Isa siya sa magandang dahilan kung bakit gusto kong mabuo ang pamilya natin, Camila. Hindi na umimik pa si Camila, kaya natahimik na silang nagpatuloy sa kanilang pagkain. Nang matapos silang kumain ay nagpaalam si Camila. Natutulong sa pagliligpit kaya pinuntahan naman niya ang anak na nakikipaglaro sa kapwa-bata nito. Nakangiti siyang pinanood ang anak habang masayang nakikipaglaro ito. Pagkatapos niyang paliguan ang anak, binalot niya sa tuwalya bago niya ito kinarga at inilabas ng banyo. Dumiretso sila sa kwarto at doon na niya ito binihisan. Daddy, dito ka po ba matutulog? Tabi tayo ni na Mami. Ungot naman ni Marcos habang sinusuklay niya ang buhok nito. Napangiti naman si Miguel sa sinabi nito. Gusto ko rin yun, baby, pero baka ayaw ng mami mo. Ano ang ayaw ko? Parehong napalingon naman sina Miguel at Marcos sa pinanggalingan ng tinig. Nakatayo si Camila sa may pintuan at nakahawak sa doorknob. Ang sabi ko sa anak natin, baka ayaw mo akong patulogin dito sa bahay ninyo, kaya uuwi na lang ako. Tuluyan ang pumasok si Camila ngunit hindi ito umimik. Kinuha niya ang tuwalyang kinamit ni Marcos at isinabit sa likod ng pintuan. Matulog ka na anak, alam kong napagod ka sa paglalaro mo. Binuhat nito si Marcos at pilit na pinahiga ngunit umalma ang anak. Gusto kong katabing matulog si Daddy. Saad naman nito. Napabuntong hininga naman si Camila, saka napailing na tumingin naman kay Miguel. Naunawaan naman niyang ayaw pumayag ni Camila sa gusto ng anak nila. Kailangan ko nang umuwi, baby. Naalala ko may meeting pala ako bukas ng umaga. Pagdadahilan niya para lang hindi magtampo ang anak. Aalis ka na, Daddy? Iiwan mo na naman kami ni Mami? Hindi nakaimik naman si Miguel. Napatingin lang siya kay Camila na agad namang yumuko. Babalik na lang ako sa ibang araw, baby. Tumayo na si Miguel at hinalikan sa tuktok ng ulo si Marcos. Good night, baby. Pagbukas ni Miguel sa pintuan, narinig niya ang paghikbi naman ni Marcos. Diretso na siyang lumabas dahil ayaw na niyang makitang umiiyak ang anak. Hindi kaya ng damdamin niya. Gusto niyang pagbigyan ang anak sa gusto nito dahil gusto rin naman niya. Pero ayaw niyang magalit sa kanya si Camila. Baka lalong lumabo ang pag-asa na magkabalikan sila kapag pinilit pa niya ang gusto. Nasa loob na siya ng sasakyan na may kumatok sa bintana. Agad niyang ibinaba ang salamin sa tabi ng driver's seat. Nakita niya si Camila sa labas na mukhang hinihingal. Aalis ka na talaga? Tanong naman ito sa kanya. Oo, ikaw na ang bahalang magsabi kay Nanay Cora ha. Sa susunod ko na lang ibibigay ang regalo ko. Good night, Miss Beautiful. Itataas na sana niya ang salamin nang biglang magsalita naman si Camila. Wait lang, Miguel. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Pwede bang huwag ka na munang umalis? Dito ka nalang matulog. Ayaw tumigil sa pag-iyak ni Marcos. Ilang segundo niyang tinitigan ang asawa. Patahanin mo na lang. Mamaya titigil din naman yon. Ayoko kasi napipilitan ka lang sa mga desisyon mo. Kung magkakaayos man tayo, hindi si Marcos ang dahilan kung hindi gusto natin pareho. Hindi naman nakaimik si Camila. Tuluyan na niyang isinara ang bintana. Uusad na sana siya ngunit biglang may kumalampag ng malakas sa bintana niya. Muli niya itong binukas. Ikaw ba yung kumalampag? Bakit? May kailangan ka pa ba? Pwede bang lumabas ka na dyan? Sige na, pumapayag na ako makipag-ayos sa'yo. Sana lang hindi mo na ulitin ang mga ginawa mo dati. Pagod na akong umiyak. Namilog naman ang mga mata ni Miguel sa kanyang narinig. Totoo ba ang sinasabi ni Camila? O baka imahinasyon lamang niya ang kanyang narinig? Ano ba, Miguel? Lalabas ka ba dyan o babatuhin ko yan sa sasakyan mo?
Napapitlag naman si Miguel. Totoo nga ang kanyang narinig. Pinatay niya ang makina ng sasakyan, saka nagmamadaling lumabas. Totoo bang okay na tayo? Na hindi ka nagalit sa akin? Napabuga naman ng hangin si Camila. Galit pa rin ako, pero pumapayag na ako makipagkasundo sa'yo para matahimik na rin ang kalooban natin pareho. Malapad ang naging ngiti na tumango naman si Miguel. Sandali lang, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa loob ng sasakyan. May dala kang gamit? Tanong naman ni Camila nang buksan niya ang backseat. Sinulya pa naman ni Miguel ang asawa niya. Mayroon naman. Naghanda lang ako. Baka kasi gabihin ako rito. Kaya mabuti na yung nakahanda ako. Kinuha niya ang backpack saka isinarang muli ang sasakyan niya. Tapos sabay na silang naglakad pabalik sa loob ng bahay. Inabutan nila sa loob ng kwarto si Marcos na nakadapa sa kama at humahagulhol. Naaawang hinaplos niya ang likod ng anak. Kinuha naman sa kanya ni Camila ang backpack niya. Umupo siya sa kama habang hinahagod pa rin ang likod ni Marcos. Nag-alis na rin siya ng sapato sa kamaingat na sumampa sa kama. Pinilit niyang ibinangon ang anak. Nang makita siya nito, agad itong yumakap na mahigpit sa kanya. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si Daddy. Hindi na ako aalis. Humina ng pag-iyak naman si Marcos. Hanggang kusa itong huminto. Ilang sandali pa ay tahimik na ito. Nakatulog na yata siya. Ani naman ni Camila na nakaupo sa paanan ng kama. Ipinahiga naman ni Miguel ang anak. Akmang lalayo na siya nang marinig niyang muling humikbi ang anak. Napilitan siyang halikan ito sa noo. Nandito lang si Daddy. Hindi siya aalis. Pabulong na wika niya rito. Mahiga ka na sa tabi niya. Utos naman ni Camila. Nahiga nga siya sa tabi ni Marcos. Niyakap niya ito habang nakapikit. Nang masigurong mahimbing na itong natutulog, saka siya bumangon. Napansin niyang nakabihis na ng pantulog si Camila. Nakasuot ito ng ternong pajama. Magbihis ka na rin bago ka matulog sa tabi ni Marcos. Wika naman ito sa kanya. Tumango naman siya. Maliligo lang ako sandali. Kumuha siya ng tuwalya sa kanyang backpack. Saka lumabas ng kwarto. Nag-shower lang siya tapos bumalik na siya sa kwarto. Bakit ganyan ang suot mo? Akala ko ba nagdala ka ng gamit mo? Sita naman ni Camila nang makita siya nito. Napatingin naman si Miguel sa kanyang sarili. Nakatapos lang ng tuwalya ang ibabang parte ng katawan niya. Wala na siyang suot na iba pa. Nasa backpack ang bihisan ko. Katwira naman ni Miguel. Umikot naman ang mga mata ni Camila. Sana dinala mo na lang sa banyo ang gamit mo para doon ka nagbihis. Sabi naman nito. Nagkibit balikat naman si Miguel. Dati mo naman ako nakikitang ganito Bakit ka nagtataka ngayon? Siyempre iba na ang panahon ngayon no? Saad naman ni Camila sabay irap sa kanya. Kahit na mag-asawa pa rin naman tayo. Dapat sanay ka na nakikita ang katawan ko. Akmang tatanggalin na niya ang pagkakabuhol ng tuwalya na biglang impit na humiyaw naman si Camila. Sandali lang, pipikit muna ako. Ayokong manilip no? Sabi nito sa katinakpan ang mga mata. Natawa na lang si Miguel. Tuluyan na niyang hinubad ang tuwalya at ibinaba iyon sa kama. Bahagyang tumigas pa ang alaga niya nang yukuin niya ito. Kinuha niya ang backpack at inilabas mula roon ang kanyang pajama at ang boxer shorts niya. Mabilis siya nagbihis. Nakabihis ka na ba? Pwede na bang magbukas ng mga mata? Tanong naman ni Camila. Hindi pa, nakahubad pa rin ako. Pabirong sagot naman ni Miguel. Ano? Ang tagal naman. Humagalpak naman siya ng tawa. Madali palang paniwalain ang asawa niya. Biglang nagmulat naman ng mga mata si Camila. Nang makita nitong nakabihis na siya, hinampas nito ang dibdib niya na lalong ikinatawa niya. Ulol, kapag hindi ka pa tumigil sa kakatawa dyan, patutulugin kita sa sahig. Banta naman ni Camila. Napilitan siya magtakip ng kanyang bibig. Sige na, mahiga ka na sa tabi ni Marcos. Baka magbago pa ang isip ko at magkatotoo ang sinabi ko. Mabilis na sumampa naman sa kama si Miguel at humiga nga sa tabi mismo ni Marcos. Binuksan naman ni Camila ang lampshade. Saka ito bumaba ng kama. Pinatay nito ang ilaw bago muling bumalik at humiga sa kabilang side ng anak nila. Good night, Miss Beautiful.
Good night, Miguel. Pumikit na si Miguel, ilang sandali lang ay narinig niyang tinawag ni Camila ang pangalan niya. Napamulat naman siya. Huwag mo akong gagapangin ha. Subukan mo lang at sisiguraduhin kung sasay ka talaga matutulog. Yes, Miss Beautiful. Sumaludo pa siya rito. Mabuti naman at madali kang kausap ngayon. Siyempre, mahal na kita, Miss Beautiful. Kaya lahat ng sasabihin mo susundin ko. Alipin mo na ang puso ko ngayon. Cheesy mo talaga. Bahagya siyang natawa sa sinabi naman ni Camila. Hintayin mo na niyang pumikit sa Camila. Bago rin siya pumikit. Magiging maganda ang tulog niya ngayong gabi. Dahil katabi na niya sa pagtulog ang dalawang taong mahalaga sa buhay niya.